Sa kanlurang bahagi ng bayan ng San Jose, Tarlac, matatagpuan ang isang barangay na may makulay at mahalagang kasaysayan, ang Barangay Sula. Payakman sa unang tingin na may mga bukirin, kabahayan at tahimik na kapaligiran ng probinsya, nakabaon dito ang kwento ng pinagmulan at pag-unlad ng isang pamayanan. Tulad ng isang hiyas, ang Barangay Sula ay maaaring maliit at simple, ngunit patuloy itong kumikislap sa puso ng kanyang mga mamamayan, nagdadala ng kasaysayan at pag-asa para sa kinabukasan. Walang tiyak na kasulatan na naglalahad kung saan nagmula ang pangalan ng Sula. Subalit, sa ating wika, ang salitang sula ay tumutukoy sa isang makinang na hiyas o pulang liwanag na nagliliyab at nagkikislapan. Dahil dito, pinaniniwalaang ito ang pinagmula ng pangalan ng barangay, isang sagisag ng kinang at tibay ng kanilang komunidad. Tulad ng isang hiyas na maliit subalit mahalaga, na natiling tahimik ang Barangay Sula, ngunit sa ilalim ng katahimikan nito ay matatagpuan ang kasaysayan at kahulugan na nagbigay ng pagkakakilanlan sa mga mamamayan. Para sa kanila, ang Sula ay hindi lamang lugar. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, kinang at pagkakaisa ng kanilang pamayanan. Bago pa man dumating ang modernong pamahalaan at bago pa man maitayo ang mga kalsada at gusali, ang lupang tinatawag nating Sula ay matagal nang kinatahanan ng mga Ayeta, partikular ng Ayta Abelen. Ang kanilang pamumuhay ay nakabatay sa kalikasan. Nangangaso sila sa kagubatan, nangunguha ng bungang kahoy at naninirahan ng may malalim na paggalang sa lupaing kanilang pinoprotektahan. Hanggang ngayon, nananatili ang kanilang presensya sa Sitio Pisapungan ng Barangay Sula na nagsisilbing patunay na sila ang unang nag-ingat at nagtaguyod ng lupaing ito. Ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang nakaukit sa lupa, kundi sa tradisyon at alaala ng kanilang lahi na patuloy na nagbibigay ng kulay at kaluluwa sa barangay. Dumating ang panahon ng mas malalaking pagbabago nang ipaglaban ng mga kanlurang baryo ng Tarlac ang pagkakaroon ng sariling bayan. Matagal itong pinangarap ng mga mamamayan at sa wakas, noong January 5, 1990, nilagdaan ni President Corazon Aquino ang Executive Order No. 407 na lumikha sa bayan ng San Jose. Kasama rito ang Barangay Sula bilang isa sa mga naging bahagi ng bagong bayan. Simula noon, mas naging malinaw ang direksyon ng pamamahala at mas nakilala ang Sula, hindi lamang bilang isang baryo, kundi bilang mahalagang bahagi ng paglago ng San Jose. Sa paglipas ng mga taon, dumating ang iba't ibang lider na nagsilbing gabay ng Barangay Sula. Ang mga unang namuno rito ay mula sa mga pamilyang matagal nang naninirahan sa lugar, nagsilbing tulay upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. Sa kanilang pamumuno, unti-unting natutunan ng mga mamamayan ang mas organisadong sistema ng barangay, tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan, pagkakaroon ng mga proyektong pangkabuhayan at pagpapaunlad ng mga daan at kabuhayan. Ang kanilang pagsisikap ay hindi lamang nagdala ng kaayusan, kundi nagbigay rin ng pagkakaisa, na siyang pundasyon ng paglago ng barangay hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, nananatiling payapa at maunlad sa sariling paraan ang Barangay Sula. Sa kabila ng pagiging maliit na pamamayan, malaki ang naiambag nito sa kasaysayan at kultura ng San Jose, Tarlac. Ang pangalan nitong nagmula sa kinang ng isang hiyas ay patuloy na sumisimbolo sa tibay, pag-asa at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang alaala ng mga ETA bilang mga unang nanirahan, ang pagpupunyagi ng mga lider at ang pagtutulungan ng bawat pamilya ay nagsisilbing gabay upang patuloy na itaguyod ang kinabukasan ng barangay. Sa bawat kwento at alaala, nananatiling buhay ang diwa ng Barangay Sula, isang maliit na pamamayan na may malalim na ugat at makulay na kasaysayan.